Sa simula ng pelikula, ipinaliwanag sa atin ang tungkol sa alamat ng Tears of the Moon mula sa Amazon. Ito ay mga petals mula sa isang magic tree na kayang magpagaling ng anumang sakit at makabasag ng anumang sumpa. Noong mid-16th century, ang mga mananakop na Espanyol, na pinamumunuan ni Don Lupe Aguirre, ay nagsagawa ng isang ekspedisyon sa kagubatan ng Amazon upang hanapin ang puno at taglayin ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, natalo sila ng kapangyarihan ng kalikasan, na naging dahilan ng pagkabigo ng paglalakbay. Isinaad din sa alamat na si Aguirre ay iniligtas ng mga lokal na taga-nayon. Sa kabila ng kabutihang ipinakita nila, inatake sila ng sakim na si Aguirre, na pinilit ang chief na ibigay ang sagradong arrowhead, ngunit kalaunan ay isinumpa sila na maging mga bilanggo ng kagubatan, at hindi na sila maaaring lumayo sa ilog. Noong 1916, ipinaliwanag ni MacGregor sa Royal Society of Explorers na ang Tears of the Moon ay totoo, at maaaring gamitin para sa mga layuning medikal. Kaya naman, humingi siya ng akses sa sinaunang arrowhead na kamakailan lang ay na-recover sa isang ekspedisyon, ngunit tinanggihan ng grupo ang kanyang kahilingan, at sinabing ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Habang patuloy na sinusubukan ni MacGregor na kumbinsihin ang grupo, ang kanyang kapatid na babae na si Lily, ay umalis sa bulwagan at palihim na pumasok sa archive room. Nagawa niyang makaiwas at madistract ang ilang tao sa loob ng silid na yun, at kalaunan ay natagpuan ang isang crate na naglalaman ng sagradong arrowhead, na siyang magiging susi upang mahanap ang Tears of the Moon. Si Prince Joachim ng Germany, na hinahanap din ng arrowhead, ay natuklasan na ito ay ninakaw at nakita si Lily. Agad niyang inutusan ng iba na hulihin siya, ngunit sinubukang tumakas ni Lily gamit ang isang hagdan, at pinatumba ang lahat. Gayunpaman, nagawa ni Joachim na tamaan ang hagdan, dahilan para mabitin si Lily sa dulo ng hagdan sa labas. Sa kabutihang palad, nakita siya ni MacGregor at pinahinto ang isang bus, na hinayaan si Lily na makapunta sa ibaba at pareho silang nakatakas kasama ang arrowhead. Sa kabilang banda, isang empleyado ang hindi sinasadyang naibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Joachim sa iba, kaya nagalit ito at sinimulang idispatsa ang lahat ng nasa silid. Samantala, inihanda ni na Lily at MacGregor ang kanilang mga sarili para pumunta sa Amazon upang hanapin ang Tears of the Moon. Lumipat ang eksena sa South America, kung saan ang isang skipper na nagngangalang Frank, ay makikitang binibigyan ng tour ang isang grupo ng mayayamang tao sa Amazon River sakay ng kanyang lumang bangka. Nag-set up siya ng ilang mga tricks para aliwin ang mga pasahero, ngunit mukhang hindi sila interesado doon dahil natatakot sila sa tuwing nagsasagawa siya ng mga tricks. Nagbigay din siya ng mga baduy na jokes, na mas lalong ikinadismaya ng mga pasahero. Dahil dito, ang isa sa mga pasahero ay handang magbayad sa kanya ng malaking halaga para lang matapos na ang kanilang tour. Sa sumunod na eksena, dumating na sina Lily at MacGregor sa South America para hanapin si Nilo, ang harbor master na magbibigay sa kanila ng bangka para sa ekspedisyon. Lumalabas na si Frank ay may utang kay Nilo, at nagpasya siyang kunin ang makina ng bangka ni Frank hanggang sa mabayaran niya ang utang. Gayunpaman, palihim siyang sinundan ni Frank at pumasok sa kanyang opisina upang kunin ang susi para sa kanyang makina. Samantala, habang naglilibot si MacGregor sa bar, dumating si Lily sa opisina ni Nilo at nakilala si Frank, na nagpanggap na si Nilo. Tinulungan niya si Frank na makuha ang susi ng bangka, at kahit papaano'y nakumbinsi siya ni Frank na kunin siya para sa ekspedisyon papunta sa sagradong puno. Muntik na silang magkasundo, hanggang sa magpakita si MacGregor kasama ang tunay na Nilo. Nawalan ng tiwala si Lily kay Frank, at nang aalis na siya, biglang lumitaw ang isang mabangis na jaguar at nagsimulang takutin ang mga tao sa bar. Nagpasya si Frank na labanan ng jaguar at nagawang palabasin ang hayop gamit ang isang piraso ng karne. Ang aksyong ito ay nakumbinsi sina Lily at MacGregor na kunin siya para sa ekspedisyon. Nang mabawi ni Frank ang kanyang makina, dito nabunyag na ang jaguar na nagngangalang Proxima, ay talagang alaga ni Frank at sadyang inutusan ang hayop na gumawa ng eksena sa bar. Habang nagdedebate sina Frank at MacGregor tungkol sa napakaraming bagahe, si Lily naman ay dinukot ng mga animal poacher na inupahan ni Joachim. Sa kabutihang palad, siya ay isang propesyonal na lockpicker at nagawang palayain ang sarili mula sa hawla. Kalaunan, dumating si Frank upang tulungan siya, at tumakbo sila patungo sa bangka habang hinahabol ng ilang mga tauhan ni Joachim. You booked a river cruise and you can't swim? Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na habulan, sina Lily, Frank at MacGregor ay nag-regroup sa bangka, at sinimulan na ang paglalakbay patungo sa puno. Nang sa tingin ni Lily ay nakatakas na sila sa mga humahabol, biglang nagpakita si Joachim sakay ng kanyang submarine,
at nagsimulang magpaputok sa kanila gamit ang isang machine gun, dahilan upang mawalan ng power ang bangka at napilitan si Frank na mano-mano itong paandarin. Naglunsad si Joaquim ng torpedo sa kanila, ngunit nagawang may drive ni Frank ang bangka sa isang lumang gusali, habang ang torpedo naman ay dumaan sa ilalim nila. Sa huli, matagumpay silang nakatakas kay Joaquim, habang ang submarine naman ay na-stock at tumama sa iba pang mga bangka ni Nilo. Sa kanilang paglalakbay, sinubukan ni Frank na mapalapit sa magkapatid gamit ang kanyang mga badoy na joke. Inintroduce ni Lily kay Frank ang isang moving picture camera na tila ngayon niya lang nakita. Hindi nagtagal, nagpasya silang huminto para magpahinga, habang si Frank naman ay hinainan sila ng bagong pritong piranha para sa hapunan. Kalaunan ng gabing yun, nalaman ni Lily at McGregor na si Proxima ay talagang alaga ni Frank. Ang katotohanan ito ay labis na ikinagalit ni Lily, at muli siyang nawalan ng tiwala sa kanya. Sa kabilang banda, si Joaquim at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, kung saan nakakulong si Aguirre at ang kanyang mga tauhan. Naglagay si Joaquim ng river water sa statwa na siyang gumising kay Aguirre, na kasalukuyang nagtataglay ng mga ahas sa loob ng kanyang katawan. Pumayag siyang tulungan ng mga German na hanapin ang Tears of the Moon dahil ito lang ang tanging paraan para masira ang sumpa. Gamit ang isang detonator, pinuno ni Joaquim ang kuweba ng river water upang muling gisingin ang mga natitirang mananakop. Kinabukasan, salamat sa rutang pinili ni Lily, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa maalong parte ng ilog at muntik na silang mahulog sa isang malaking talon. Sa kabutihang palad, si Frank ay isang mahusay na driver ng bangka at nagawang dalhin sila sa kaligtasan. Pagkatapos ay huminto sila sa lupa at nagpas siyang saglit na magpahinga. Habang nagpuputol ng mga puno, tahasang isiniwalat ni McGregor kay Frank na itinakwil siya ng kanyang pamilya dahil siya ay isang bakla. Idinagdag din ni McGregor na si Lily ay palaging nandyan para sa kanya, kaya naman handa siyang sundan ang babaeng kapatid kahit saan man siya magpunta. Samantala, palihim na pumasok si Lily sa silid ni Frank, kung saan natuklasan niya na ang kapitan ay isang malaking tagahanga ng mga sasakyan at nakahanap ng ilang mga mapa ng Magic Tree. Sa pagbabalik ng dalawang lalaki sa bangka, agad na inakusahan ni Lily si Frank na hinahanap niya din ang Tears of the Moon para sa kanyang sarili. Sumagot si Frank na matagal na siyang sumuko sa planong yun dahil palagi siyang nabibigo sa paghanap nito. Makalipas ang ilang sandali, pinatumba silang tatlo ng mga darts. Lumalabas na hinuli sila ng mga local tribe at dinala sa kanilang kampo. Ang chieftain, na nagsasalita sa ibang wika, ay inutos kay Lily na ibalik sa kanila ang arrowhead. Gayunpaman, nagmatigas si Lily at tumanggi siyang ibigay ito sa kanila. Pagkatapos ay nagawa niyang makalaya at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng paghamon sa kanila. Gayunpaman, ibinunyag ni Sam na ang eksenang ito ay sinetap lang ni Frank. Dahil dito, labis na nagalit si Lily sa palagi niyang panloloko at sinuntok siya. Kalaunan, kinausap ni Lily si Sam na tumulong sa kanya na isalin ang nakasulat sa arrowhead. Ipinaalam sa kanya ni Sam ang eksaktong lokasyon ng puno at ipinaliwanag na ang puno ay namumulaklak lamang sa ilalim ng blood moon na mangyayari sa loob ng 2 araw. Nang hindi inaasahan, si Aguirre at ang kanyang mga tauhan, na may mga nakapandidiring itsura, ay biglang nagpakita sa tribo at nagsimulang umatake sa mga tao. Sa panahong yun, tila kilala ni na Frank at Aguirre ang isa't isa. Pagkatapos ay tinangka ni na Frank at Lily na tumakas gamit ang isang lubid, ngunit nabigo sila. Matapos ang isang mahigpit na labanan, nagawang makuha ng mga Espanyol ang arrowhead, ngunit kinuha ito ni Frank at ibinalik ito kay Lily, habang siya naman ay nasaksak ni Aguirre at nahulog sa tubig. Samantala, nagawang makatakas ni Lily at sinabihan siya ni Sam na lumayo sa ilog. Dahil dito, napilitang umatras ang mga mananakop dahil pinigilan sila ng sumpa na lumayo sa ilog. Dahil hindi na sila maaaring lumayo pa, nagpadala sila ng mensahe kay Joaquim sa pamamagitan ng paggamit ng mga bubuyog. Kinabukasan, nabigla si Lily nang malaman niyang buhay si Frank na meron pa ring nakasaksak na punyal sa kanyang dibdib. Dito na ibinunyag ni Frank na ang kanyang tunay na pangalan ay Francisco, at siya ay halos 400 taong gulang na. Pagkatapos nito ay tinulungan siya ni Lily na ilabas ang patalim sa kanyang dibdib. Sa sumunod na eksena, pinagpatuloy ni na Frank at Lily ang kanilang paglalakbay, habang si McGregor naman ay nanatili kasama si Sam dahil siya ay may injury. Habang naglalakbay, ibinahagi ni Frank ang kanyang nakaraang kwento kay Lily. Siya at si Aguirre ay lumaki ng magkasama na para ng magkapatid.
At some point, nagkasakit ang anak na babae ni Aguirre, kaya hinanap niya ang Tears of the Moon upang gamutin ang anak, habang si Frank naman ang naatasan bilang tagaguhit ng mapa. Gayunpaman, natalo sila ng kalikasan at namatay ang karamihan sa kanilang mga kasamahan. Kalaunan ay natagpuan sila ng mga taga-nayon na ginamit ang petals ng puno upang pagalingin sila. Gayunpaman, nainip si Aguirre sa paghihintay at pinilit ang pinuno na ibigay sa kanya ang arrowhead. Tumanggi ang pinuno dahil hindi siya karapat-dapat, kaya pinatay siya ng Espanyol. Dahil labag ito sa kanyang konsensya, tinulungan ni Frank ang anak na babae ng chief upang masecure ang arrowhead. Bago namatay ang chieftain, isinumpa niya si Aguirre at ang kanyang mga tauhan na maging bilanggo ng kagubatan at hindi na makaalis. Sa ginawang pagtataksil ng kasamahan, labis na kinasusuklaman ni Don Aguirre si Frank. Mula noon, paulit-ulit na silang naglalaban, hanggang sa gumawa si Frank ng isang bitag upang akitin si Aguirre at ang kanyang mga tauhan sa isang yungib na malayo sa ilog, na pinanatili silang nakakulong doon sa loob ng maraming siglo. Pagkatapos nito, nagtayo si Frank ng isang bayan at naging close sa mga kalapit na taga-nayon. Ibinunyag din ni Frank na hinahanap niya ang Tears of the Moon dahil pagod na siya at gusto niya lang mamatay ng mapayapa. Samantala sa submarine ni Joaquim, ipinaalam ng mga bubuyog ang lokasyon ni Lily at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magpalit ng landas. Could you ask the bee for coordinates? Sa sumunod na eksena, ang submarine ay nagawang maabot ang sinasabing lokasyon at nahanap sina Sam at MacGregor. Isinama ni Joaquim ang kapatid ni Lily, habang si Sam naman ay nagawang makatakas. Para makuha ang arrowhead, pinilit ni Joaquim si MacGregor na dalhin sila sa kasalukuyang lokasyon ni Lily. Sa kabilang banda, ang bangka ni Frank ay nakarating na sa La Luna Rota, ang tunay na lokasyon ng Tears of the Moon. Dapat na madaig ni Lily ang kanyang takot sa paglangoy dahil kailangan niyang tulungan si Frank na hilahin ang isang lever na magbubukas ng isang chamber dahil ang katawan ng kapitan ay masyadong malaki. Matapos ang ilang pagtatangka at halos mawalan na siya ng hininga, nagawa niyang hilahin ito pababa at biglang humupa ang tubig ng ilog. Sa kasamaang palad, hinihintay na pala sila ni Joaquim at MacGregor sa ilalim ng tubig. Pinilit sila ni Joaquim na pumasok sa passage at napilitan si Lily na ibigay sa kanila ang arrowhead. Ipinaliwanag ng Aleman na gagamitin niya ang mga petal upang manalo sa digmaan. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating na sila sa puno at inutusan ni Joaquim sina Lily at Frank na buhayin ang magic tree. Sa mga oras na yun, napagtanto nila na ang arrowhead ay sinadya upang maging isang puso at kalaunan ay nadiskubre ang isang pulang hiyas na nakatago dito. Sa ilalim ng blood moon, inilagay ni Lily ang hiyas sa broken-hearted warrior figure at nagsimulang mamukadkad ang puno. Dahil isa lang sa kanila ang pinayagan ni Joaquim na makatanggap ng petal, sinadya ni Lily na barilin si Frank. At pagkatapos ay naglakad na sila patungo sa mga petal. Samantala, ang immortal na si Frank ay bumalik sa bangka at idinispatcha ang mga tauhan ni Joaquim na may hawak kay MacGregor. Sa parehong oras na yun, nagawang maisahan ni Lily si Joaquim at mag-isang tumakbo patungo sa mga petal bago pa maubos ang oras. Sa huli, nagawa niyang makuha ang isang petal at ibinigay ito kay Frank. Nang hindi inaasahan, biglang sumali sa kaguluhan ang mga Espanyol at agad na inatake ni Don Aguirre si Joaquim gamit ang mga ahas dahil sa pagtataksil niya sa kanya. Sa paniniwalang hawak ni Lily ang petal, hinabol siya ng mga halimaw na Espanyol at para naman makuha ang kanilang atensyon, ipinakita ni Frank na nasa kanya ito. Pasikretong ibinigay ni Frank ang petal kay MacGregor at pagkatapos ay mag-isang nakipaglaban kay Don Aguirre at sa kanyang mga tauhan sa bangka. Para talunin sila, sinadya ni Frank na idirekta ang bangka patungo sa isang pader upang harangan ang pagpasok ng tubig sa kuweba. Samantala, biglang nagpakita ang isang wild na Joaquim, ngunit sa pagkakataong ito ay sinuntok siya ni MacGregor sa mukha, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay nang mahulugan siya ng isang haligi. Not exactly what I intended. Sa parehong oras na yun, bumangga na ang bangka sa pader, na nagpatigil sa pag-agos ng tubig sa kuweba, at tuluyan ng ikinulong ng kagubatan si Aguirre, ang kanyang mga tauhan, at pati na rin ang ating bidang si Frank. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, nagpa siya si Lily na ibigay ang petal kay Frank. Noong una, mukhang hindi ito gumana, ngunit umungol si Proxima nang makita niyang gumuho ang batong nakapalibot kay Frank. Muling nabuhay si Frank, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya isang immortal. Agad na tumakbo si Lily papunta sa kanya at niyakap ang palabirong kapitan. Bago umalis, nakita nilang namukadkad ang isa pang petal at kinuha ito. Sa huli,
Ligtas na nakarating ang tatlo sa daungan, ibinigay na ang sira-sirang bangka kay Nilo, at pagkatapos ay bumalik na sila sa London. Sa huling eksena, tinanggihan ni MacGregor ang imbitasyon ng Royal Society na maging kanilang miyembro, habang si Lily naman ay binilhan si Frank ng kanyang matagal nang ninanais na sasakyan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.